Breaking news sa mga ipinakalat na di umano, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay pumanaw sa mga isinagawang missile strike ng Iran. Pinagdidiinan ng mga officers ng IRGC ang isang napakalaking tagumpay. At ito nga mga kaibigan ay ang di umano'y pagkasawi ni Benjamin Netanyahu. Pero sa pagkakataong ito, Benjamin Netanyahu lumantad at may ipinakita. Ito ay upang i-refute ang claim ng Iran at IRGC. Merong inamin at merong banta. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes, March 16, 2026? At ngayon ay nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa gera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. At of course mga kaibigan, magbibigay rin ito ng kasagutan sa isang napakahalagang tanong. Ito ay kung totoo nga ba na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay pumanaw na dahil sa mga isinasagawang missile strike ng Iran sa loob ng Israel. Hindi maikakaila na hindi lang ang Iran ang nagtamo ng matinding damage, maging ang Israel ay pinapasukan din ng mga missiles ng Iran. Pero ayon sa Israel, karamihan sa mga pag-atake ng Iran ay sinasalubong ito ng kanilang air defense system. And of course, hindi naman perpekto. Kaya merong mga pumapasok. Ito ang dahilan kung bakit meron ding mga nasasawi, merong mga sugatan at may mga pagkawasak ng mga gusali. Ngayon, sa naturang mga missile strike ng Iran, matagal na hindi lumantad ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. At dahil dito, maraming mga tanong ang ibinabato sa social media platform. Ang tanong ay, nasaan na nga ba si Benjamin Netanyahu? Buhay pa nga ba si Benjamin Netanyahu? Nasawi na nga ba si Benjamin Netanyahu? Mabilis na kumalat sa buong mundo. Kumbaga, viral ang claim ng Iran. Nag-claim kasi ang Iran na si Benjamin Netanyahu ay napuruhan ng kanilang missile strike. Kaya naman, pinag-usapan ng buong mundo ang naturang claim ng Iran. Kaduda-duda rin at tila may katotohanan ang sinabi ng Iran sapagkat matagal-tagal na hindi lumantad si Benjamin Netanyahu at katakataka rin ang ikinikilos ng anak ni Benjamin Netanyahu. Maraming mga meeting ang mga high-profile sa Israel at pinag-uusapan ang kanilang mga susunod na strategy sa pag-atake sa Iran. Pero talagang pinag-usapan sapagkat sa naturang mga meetings, wala doon si Benjamin Netanyahu. Kaya marami na tuloy ang mga nagsasabing wala na yata si Benjamin Netanyahu hanggang sa merong video na lumabas. At ang video mga kaibigan mula pa mismo sa Israel. At ang nagsasalita si Benjamin Netanyahu. At kaduda-duda rin ito sapagkat ang naturang video ayon sa mga eksperto AI. Ayon naman sa iba, hindi AI pero merong optical illusion sapagkat sa naturang video na inilabas ng Israel, 6 ang daliri ni Benjamin Netanyahu. Of course, wala namang napaulat na 6 ang daliri ni Benjamin Netanyahu kaya mas lalo pang lumakas ang rumors na talagang wala na si Benjamin Netanyahu dahil iba na ang nagpapakita sa video. Marahil isa ka rin sa mga nagtatanong at naghahanap ng katotohanan sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Benjamin Netanyahu. Ngayon, habang pinag-uusapan ng isyong ito, isang araw, merong mga reporters na nagtungo mismo sa Israel at pinuntahan ang opisina ni Benjamin Netanyahu at tinanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Benjamin. Pero
Ang sagot ng office ni Netanyahu ay walang katotohanan ang mga claims ng Iran. Buhay daw si Netanyahu at ayos ang kanyang kalagayan. Of course, hindi ito pinaniwalaan ng marami. Hindi rin ito pinaniwalaan ng Iran sapagkat representative lamang ng office ni Benjamin Netanyahu ang humarap sa naturang reporter. At kahapon lang, mga kaibigan, ilang oras lamang matapos na mai-upload ang videong ito, lumabas si Benjamin Netanyahu at ipinakita niya ang videong ito at tila may pang-aasar pa. Ayan, panuorin natin mga kaibigan. Ayan, AI ba ito mga kaibigan? Ipinakita ni Benjamin Netanyahu ang kanyang mga daliri. 5 ang kanyang daliri at kaliwat kanan pa ang kanyang ipinakita. Tila may pang-aasar pa ito sa kalaban sapagkat habang ipinapakita niya ang kanyang video na kung saan ipinapakita ang kanyang daliri, sabay inom pa ng kape. Para bang ipinapakita niya na napakaganda ng kanyang sitwasyon, painom-inom lang ng kape at nagawa pang magsa publiko nito. Samantalang ang kanyang mga kalaban ay nagtatago at hinaharap ang mga pag-atake ng Amerika at ng Israel. Marahil, hindi pa rin ito paniwalaan ng iba. Hindi natin mapipilit kung ano ang opinyon at pananaw ng iba sapagkat lahat tayo ay may karapatang piliin kung ano ang ating paniniwalaan. Meron ngang ibang paniniwala kahit na mali, basta't para sa kanila yan ay tama ay hindi natin sila mapipilit. At kung totoo man ang videong ito, marahil marami na ang mga napahiya sa mga nauna nilang pahayag. At kung sakaling hindi naman totoo ang videong ito at totoo naman ang claim ng kabila, ay talagang napakalaking kahihiyan ito para naman sa kabilang panig at isang napakalaking dagok para sa Israel at isang napakalaking victory para sa Iran. Pero kung ito ay totoo, siguradong nag-aalburuto pa rin sa galit ang Iran sapagat hindi pa rin nila napaghihiganti ang napakarami nilang mga commanders at ang kanilang namayapang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. At dahil sa video na inilabas ni Benjamin Netanyahu, may pahayag ang Iran at tila inamin na rin ito na talagang buhay nga talaga si Benjamin Netanyahu. Ayon sa ulat, ang headlines ay ganito: IRGC vows to hunt down and KILL Israel's Netanyahu as conflict enters third week. Yan. Kung talagang sa kanilang paniwala ay wala na si Benjamin Netanyahu, bakit pa nila ito hahantingin at tatapusin? Hindi ba't ang ibig sabihin nito'y inaamin na rin ng Iran na buhay nga si Benjamin Netanyahu? Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa videong ito? Ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon dyan sa comment section. Sana hindi magalit ang ibang mga nasagasaan. Tayo ay nagbabalita lamang sa kung ano ang ating source. Ano man ang iyong relihiyon, Christian ka man o hindi, sama-sama tayong manalangin na sana ay matapos na ang gerang ito dahil marami ng buhay ang nawawala. Marami ng ekonomiya ang apektado. Maging ang mga kabataan ang pinakatalo din. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye. Don't forget to subscribe